Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang MJC. Sabi niya mas mabuti na joyride at long ride sila using a car than a motorcycle kasi mas safer, especially for their safety. Yes, agree po ako sa inyong sinabi, Ma'am MJC, kasi mostly ngayon talaga ang dami pong naaksidente, tapos ang mga biktima, mga nagra-ride na gamit po ang mga motor, 'di ba? So kasi pag nakamotor mga kakimpaw, wala pong shield. Unlike sa car na nasa loob ka ng car, tamaan ka man ng konti, yung sasakyan yung magagasgasan. Pero kasi pag motor, talagang direkta sa katawan nyo, mga kakimpaw or sa driver, sa back rider. Kaya agree din ako sa sinabi po ni Ma'am MJC. And if ever man po na mag-ride si Kim and Paula Avellino somewhere sa malalayong lugar like Baguio, Tagaytay, alam naman natin na poprotektahan ni Paula Avellino si Chinita Princess, and siguro naman hindi siya magpapatakbo ng ganun kabilis, and syempre hindi siya sisingit. In short, hindi po siya magiging kamote sa kalye or sa kalsada, lalo't kasakay niya or backride niya po si Chinita Princess, para lamang po ito siguro ma-experience ng Kim Pao magmotor or mag-long ride para mas enjoy. Pero kung safety lang din ang pag-uusapan, mas prepare ko din na four wheels na lamang sila or mag-car na lang sila kasi may enjoy pa rin naman nila yung ride, 'di ba? Using car, hindi lang naman by motorcycle may enjoy mga kakimpaw ang long ride or long drive, 'di ba? Pwede rin niyang gawin sa mas safe na pamamaraan. So maraming salamat po sa inyong opinion and sa inyong suggestion. MJC, God bless po and mabuhay kayo. At ang next comment naman mula po kay Ginang Annalyn Hiccup. Sabi niya dito, "Good morning dear. Pag nakakita ng nakaka-stress, binubura ko. Komportable ako sa iyo, ang galing mo magpaliwanag. Halos yata nakilala na ni Paulo ang buong pamilya ni Kim, at sa daming pinagdaanan ni Kim, andyan si Paulo. Kim Pao forever." Nako, maraming salamat sa pagtitiwala po and sa pagkakomportable ninyo the way ng pagbabalita ko, Ginang Annalyn Hiccup. So kayo parang tinatapos nyo ata, pinapakinggan yung mabuti, no? Yung mga ina-update ko, yung mga sinasabi ko, at hindi lang po kayo nagbabase doon sa thumbnail. Kasi may iba pong mga netizen na pinagbabasehan lang po yung thumbnail, kahit di ba po napapanood yung buo, ayan, nagagalit na sila, di ba? So naiintindihan naman natin yan, kasi syempre, seniors, di ba, may edad na, kaya ayun, okay lang yun mga kakimpaw. Ganyan lang po talaga ako, pero pinapaliwanag ko po talaga sa loob ng update natin yung tungkol doon. Kaya sana hindi po husgahan agad-agad. At maraming salamat Ginang Annalyn Hiccup dahil isa po kayo sa talaga namang nagtatapos ng mga update ko bago po kayo magkomento at maglabas ng mga opinion at salubin. And yes, tama po kayo dyan. Si Paolo nakasama, nakilala niya na po yung side ni Chinita Princess. Lalo na nung time na nag-shoot po sila sa Cebu for the Alibay. 'Di ba andun yung mga relatives ni Kim? 'Di ba mga kakimpaw? For sure, nakabonding na nila yan. Lalo na po si Twinkle. 'Di ba yung asawa niya? Naku mga kakimpaw, si Kim and Paula Avellino, napaka-komportable yan sa pamilya ni Chinita Princess. Yung ama din po ni Kim, nakasama niya na din. And okay na okay naman sila. So maraming salamat sa komento Ginang Annalyn Hiccup. God bless po and mabuhay kayo. So ito na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa araw na to ng Lunes, at unahin natin pag-usapan ng tungkol nga dito sa BTS po ng The Alibay. So, ipapakita ko po sa inyo yung picture ni Kim and Paolo na nakaupo po dyan, tapos si Kim Chu,
todo punas kay Paolo Avellino, mga kakimpaw. Tapos nagtititigan sila dito. So, pansin ko lang na talaga namang hindi makatagal ng titig, no? Si Chinita Princess kay Paula Avellino. Tama nga talaga yung sinabi ni Wilma Dasen dati na nakasama nila sa My Love Will Make It Disappear si Kim, na talaga namang si Kim po ay hindi nakakatagal ng titig kay Paula Avellino. Siguro ganyan mga kakimpaw pag in lababo, no? Ganon din naman si Paolo pero medyo malakas talaga ang loob ni Paolo mga kakimpaw Hindi mo napapansin pero nahihiya na pala. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin ang tungkol naman dito sa lumabas po na balita tungkol kay Kim and syempre sa kanyang pamangkin. So si Kim po pala ay napasugod nitong nakaraan lamang sa hospital dahil nga po na hospital pala itong si Vivi Amalia, yung anak po ni Twinkle mga kakimpaw. So talagang kahit may trabaho si Kim Chu, prioritize niya pa rin talaga yung family. Family first talaga mga kakimpaw bago po ang lahat. Kasi syempre nag-aalala po si Chinita Princess kay Baby Amalia, anak po ni Twinkle. Sabi nga dito sa post, family comes first. Pumunta talaga si Mama Kim, nag-aalala ang lahat para kay Baby Amalia. Buti na lang, okay na siya. So ayan po mga kakimpaw yung picture ni Chinita Princess. Talagang pumunta, sinadya niya po si Baby Amalia dahil super baby pa niya pa mga kakimpaw, no? Kaya talaga nag-aalala si Chinita Princess. So ito po ay nangyari daw after showtime. Tapos nag-jagong dance si Chinita Princess doon sa Holb. So eto sabi po ni Ma'am Erin, after showtime at pa-dragon dance sa Holb, nag-visit siya sa hospital. Kaya isang picture lang nung CNY sila, tinakbo pala sa ospital si Amalia. Now okay na, nakauwi na ng Cebu sa mga Suarez. Then may nag-comment na kaya pala umiyak ng Chinese New Year. Masama ang pakiramdam yon. Tapos sabi naman niya, wala sa mood that time pero di rin sila sa bahay ni Kim nakatira kasi buong Suarez pa nagpa-Manila. May bahay din yan sila sa Manila. Old Rich ng Cebu ang Suarez. Daming business. So mabuti na lang pala at okay na po si Vivi Amalia at nakauwi na din sa Cebu. So nakita na naman natin ang another kabutihang loob ni Chinita Princess sa kanyang pamangkin, sa kanyang kapatid na talaga namang inuuna talaga yung kanyang pamilya. Talagang family comes first kay Chinita Princess. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit mahal na mahal siya ng mga taong nakapaligid sa kanya, lalo na po yung kanyang mga pamangkin, 'di ba? Super close sila sa isa't isa dahil 'yon sa pinapakita ni Chinita Princess. Sabi niya kung ano ang iyong tinanim, yun din ang iyong aanihin. Kaya super lapit at gaan ang loob ng mga pamangkin niya kay Chinita Princess. So paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.